Kumpleto na ang sa quarterfinals ng Eurobasket. Makakatapat ng Greece ang Lithuania matapos talunin ng Greece ang Israel 84-79. Muntikan pang maging Tony Snell si Thanasis, buti andun si Giannis na meron siyang 37 points at 10 rebounds. Ito rin yung taon na dominante ni Giannis ang FIBA tournament na may average siyang 30 points, 9.8 rebounds. Siya ang number 2 scorer ng Eurobasket. Hindi mapigilan si Giannis mapa-transition play or kaya sa loob ng paint. Dominante halos lahat ni Giannis yung parte ng court. Kailangang i-double team or triple team pa si Giannis, hindi pa rin siya mapigilan. Kahit yung coach ng Israel hindi na alam kung paano pipigilan talaga si Giannis sa game kahit pa na-scout nila. Sa kabilang side naman, makakatapat ang Turkey ang Poland. Kung sino mananalo doon, siyang makakatapat na mananalo sa pagitan ng Greece at Lithuania. Sa kabilang bracket, makakatapat ng Finland ang Georgia na umupset sa France 80-70. Nainis pa si Yabusele habang nasa interview, masyado daw maingay yung media ng Georgia na matalo yung France. Isa lang ang nakakapanibago ngayon sa Eurobasket, hindi pumasok ang Spain sa qualification phase. Isa pa, pataas ng pataas din ang concern dahil sa injury ni Luka nung first quarter versus Italy, nagkaroon siya ng parang hip injury na umalis ng court papuntang locker room. Based sa report, hindi naman talaga tagiliran yung tinamaan kay Luka kundi yung binti niya na okay rin naman ngayon. Kailangan nga lang niyang kumuha ng therapist. Parang ito rin yung na-injured kay Luka nung exhibition game. Makakatapat ng Slovenia yung Germany. Si Luka kahit nagkaroon ng injury, first quarter pa lang 22 points. Sa first half, 30 points at may total siyang nasa 42 points at 10 rebounds. Kalahati ng puntos ng Slovenia galing sa kanya, 84-77. Ang Slovenia din noong 2017 ang nanalo ng Eurobasket at noong 2022 sila din yung pumasok sa quarterfinals. Hindi katulad ng best friend ni Luka na na-upset ng Finland ang Serbia. Inadmit ni Luka na sumasakit yung injury niya sa binte kaya kailangan niyang kumuha ng therapist. Ay makakatapat nila yung Germany sa Thursday. Mahabang oras pa yung para makarecover yung injury ni Luka. Hindi tulad sa NBA game na isang araw lang ang pahinga or pagitan ng mga game. May mga injuries naman talaga nakukuha si Luka na parang normal na. Minor injury lang yun at bumabalik. So maglalaro pa ang Slovenia at si Luka until September 11 at yung tournament until September 15. Meron na lang din si Luka at si Giannis kasama pa doon yung ibang mga player na naglalaro sa Eurobasket na 14 days bago bumalik sa kanilang mga teams para sa training camp sa September 29. Yung kasi ang schedule. Meron daw mga teams na mas maagang babalik sa training camp by September 23. Ito kasi yung mga teams na maglalaro sa mga global preseason games. Si Russell Westbrook naman nagkaroon ng detour na imbes Sacramento ang mapupuntahan, ngayon naman sa China sa CBA. Wala pa kasing linaw kung matutuloy itong si Westbrook sa Sacramento Kings. Si Ben Simmons nga nasa retirement phase na. Ito na yung iniisip niya. Mahigit 100 million ba naman ang nakuha? Wala naman kasi talagang offer si Westbrook sa China. Nilagay lang yon online na potential destination niya at pinagtayaan pa online yun na dun siya mapupunta. Bukod sa Sacramento, ang dalawang NBA teams pa nilagay ng mga fans or mananaya na pupuntahan ni Westbrook ay either Golden State or Mavericks. Ang pinaka-ideal doon Golden State kasi nga wala silang player at nandun pa sa choice ni Westbrook na California team dahil gusto na niyang umuwi. Ito nga lang yun, kung kukunin siya ng Golden State, kahit wala pa silang mga player, ang kinukuha din nila mga player kahit point guard ay yung may 3-point shooting at defense. So hindi ko lang kung tama ang bigkas ko dito Xinjiang Flying Tigers, kung ito yung mapuntahan ni Westbrook sa CBA, may tama na plus 1,000. Merong mga umaasa na mga fans na mapupunta si Westbrook sa China dahil yung $5 kapag dun siya napunta sa Flying Tigers magiging $5,000. Ito kasi yung isa sa mga CBA team na ambitious kumuha ng mga big time import katulad ni Westbrook. Hindi lang naman kasi Shanghai Shark dahil ito lang yung kilala sa US dahil nga kay Yao Ming at napupunta ng ibang NBA player. Based naman sa mga write-ups, papabor din kay Westbrook kung maglalaro siya sa CBA at mag-iintay until March kung merong mga teams ang magkakaroon ng interest sa kanya papasok ng playoffs dahil until March ang regular season ng CBA.
Ang mga balita pa ngayon kay Russell Westbrook sa offseason, busy na siya sa mga bago niyang business at siya din yung isa sa mga player na merong mataas na net worth, nasa $300 million pataas.